Ako po si Raquel, bali po galing pa po ako ng Taiwan at bumisita lang po ng saglit sa mga magulang ko po sa Zambales at tuwing umuwi po kasi kami, talaga pong hindi po pwede na hindi po ako dadaan dito sa Dambana. Dadalawin ang mahal na Apo Conching at ang mga kapatid ko po na mga alagad. Para po mabigyan po kayo ng konting ang bahagi, kung sa bagay po ang tema po ngayon ay pagbabahagi. Ang maibabahagi ko po ay yung nangyari po sa buhay ko. Kung paano po ako tinawag ng Panginoon, kung paano niya ako binahaginan, at tinawag sa dakong ito na napakalayo po ng lugar, Taiwan po, at saka taga Zambales po ako, pero yun po sa kalooban ng Ama, napunta po ako dito. Sa kaparaanan po na, yun po nung 2006, nagkaroon po ng sakit ang anak ko, 1-year-old pa lang po yun. May bukol po sa atay, liver cancer. At sa Taiwan po, kinemo po siya, tapos pagkatapos po ng mga ilang buwan na chemo, ang sabi po ng doktor is papalitan yung kanyang atay, liver transplant po. At sa kabutihan po ng Ama, hindi po niya pinahintulutan na matransplant yung anak ko. Kasi po, nung mga panahon na yon, talaga pong panay po talaga yung panalangin ko sa Ama na kung ano po yung kalooban niya, yun po yung maganap. At purihin ng Ama at hindi po niya ipinagkaloob na maoperahan ng aking anak. Gumamit po siya ng mga anghel at yung kapatid po yung anak po ni Mami Beth sa Taiwan ang naging anghel para dalhin po ako ng mahal na Diyos dito po sa dakong ito. Sa pamamagitan po ni Cathy, sinabi po niya na yun nga po, dito po gumaling yung kanyang anak na may psoriasis naman po, na matagal na din pong may karamdaman sa Taiwan at hindi rin po mapagaling-galing ng mga doktor doon. At yun nga po, nung 2006, itatransplant na po yung anak ko. Bale, talaga pong buhay na buhay ang Diyos kasi nung sinabi po na itatransplant, tsaka po sinabi sa akin ni Cathy itong lugar na ito at hindi po ako nagdalawang isip. Kinausap ko po yung asawa ko po na Taiwanese at salamat sa Ama at hindi po hindi po ako pinagbawalan or pinigilan na dali ng aking anak dito. Sapagkat nung panahon pong iyon talaga pong parang siyempre po yung anak niyo po talagang ibibigay niyo po yung lahat eh. Talagang noon po kasi talagang sukong-suko na ako dahil sa mga nababasa ko pag liver transplant, parang baliwala rin. Parang sinuko ko na po yung anak ko talaga. At talagang nagpapasalamat po ako sa Ama sa paggamit niya sa mahal na Apo Conching sapagkat buhay po yung aking anak. At ngayon po 12 years old na siya. Opo. So, 11 years na po siyang cancer-free. Mula po nung dinala ko siya dito, tuwing pinapacheck ko po siya yearly sa Taiwan, cancer-free po talaga. Wala. Ni operation or transplant, wala pong nangyari sa aking anak. Yun po ang talagang napakalaking yung pasimula ng pagkising sa akin ng Ama, sapagkat mula po noon talaga pong tuloy-tuloy ang pagbabahagi niya. Dahil doon po sa yung panahon pong yun, doon ko po talaga talagang buhay po talaga ang Diyos. Talagang sasaklolo po talaga siya at andyan lang siya. Talagang tatawag lang tayo, pakikinggan tayo. Opo, yun po at yung pagbabahagi na po yun sa akin na talaga pong hindi ko din mapigilan na aking sarili na hindi ko rin ibahagi sa aking kapwa, maging po ang aking mga pamilya, talagang napakarami din pong mga milagro na naganap sa amin. Ganun po din po sa aming mga kabarangay sa Zambales, pati po ang aming mga kamag-anak.
Kaya po lubos po ako nagpapasalamat una po sa Ama, sa mahal na Divine Mercy po na nandito po sa dakong ito, na lumulukob po sa mahal na Apo Conching bilang Espiritu Santo. Yun lang po at maraming salamat po. Sobra po talagang hiwaga ng Diyos. Amen po ba? Tingnan niyo po yung binahagi ni kapatid na Raquel. Nasaan man po siya, malayo man pong bansa, sa Taiwan, subalit ang mensahe ng Diyos sa katawan nating minamahal na Apo Conching, pinaligan niya. Nanalig po siya. Wala pong pagkabula, mga kapatid. Ang bawat tinuturo ng Espiritong Banal. Pag ito po ay pinaniligan natin, sigurado po, bukol man yan, cancer man po yan, tunaw po yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sino man ang gusto ng Panginoon, sino man ang makinig sa kanyang salita, sino man ang manalig, ito ay kanyang pagagalingin. Amen po ba? Bakit po ang mga tao nagsasabi, hindi po sila gumagaling? Ano po ang kulang? Sa pananalig. Pandama nga po hindi po ba? Kasi pag wala po tayong pandama, dinadama natin ang hiwaga ng Diyos. Kapag ito po ay nawala sa atin, hindi po natin madadama kung ano po ba ang ginawa ng Diyos. Tingnan niyo po yung anak ni kapatid na Raquel. Ano po ang nangyari sa anak niya? 12 years old na po. Tingnan niyo po ang kagalingang hiwaga sa mensahe po ng Banal na Espiritu na ang kanyang pamilya. Asawan po niya, hindi man po Pilipino, subalit napasunod po niya sa pananalig at pinakita ng Diyos ang hiwaga. Amen po ba? Kaya patuloy po tayong manalig at sa bawat mensahe ng ating Panginoon sa katauhan ng minamahal na Apo Conching. Kahit sino pong minensayan sa atin, meron po bang hindi naganap? Hindi po ba wala? Naganap po. Sapagkat yung pong mga naganap, yun po ay totoong nanalig. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, kung minensahihan ka ng Panginoon sa katauhan nating minamahal na Apo Conching, iyon ay panaligan mo. Walang pagkabula. Amen po ba? Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Muli po niyang ibabahagi. Tinatawagan ko po kung paano po ang naganap sa aming pamilya, sina po ang magbabahagi. Tinatawagan ko po si kapatid na Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi. Pakisabi pong kapatid, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang atin muling ibinabalik sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, maging ang pasasalamat po natin sa ating mahal na Birheng Maria at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching sa panibagong pagkakataon na ibinahagi at ibinigay ng Ama sa ating lahat upang tayo po ay matipon sa banal na dambana niya, upang muli po nating maramdaman ang pag-ibig niya, mapakinggan ang mga aral niya, at masilayan ang hiwagang gagawin niya sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tema po na ating pinagsasalusaluhan ay ang pagbabahagi. Pagbabahagi o pagbibigay. Sa atin po bilang tao, bilang isang tao na binuhay ng ating Ama, may maaari po na dalawang magbahagi sa atin. Magbahagi ang masama at magbahagi ang mabuti. Ang pagbabahagi po ng masama ay walang maidudulot na maganda sa tao. Subalit ang pagbabahagi ng mabuti ay maraming mabuting nagaganap sa buhay ng tao.
pababawin po natin. Halimbawa po, payapa kang namumuhay bilang isang tao. Bigla na lamang may pumasok sa isip mo na takot, pangamba, pag-aalala, pagkalito, at nerbiyos. Sino pong nagbahagi at nagbigay niyan? Mabuting espiritu o masamang espiritu? Masamang espiritu. Kapag ikaw naman ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa, nagugupo ka na, bigla na lang may pumasok sa isip mo na liwanag, tinanglawan ka, binigyan ka ng pag-asa, lumakas ang loob mo, at tumibay ang pananampalataya mo. Sino po ang nagbigay niyan? Espiritu Santo o ang banal na espiritu. Suriin po natin ngayon ang ating mga sarili. Ano pong nararamdaman natin ngayon? Masaya ka ba? Payapa ka ba? Galak ba ang puso mo? Banal na espiritu po ang nagbabahagi sa atin sa oras na ito. Subalit ko sa pagkakataong ito, sa dami-dami ng mga pahayag na napakinggan mo, takot pa rin ang nagahari sa'yo. Kawalan pa rin ng pananampalataya ang nasa sa'yo. Nervyos pa rin ang taglay mo at inaantok ka pa rin sa oras na to. Sino pong nagbabahagi sa inyo sa pagkakataong ito? Masamang espiritu. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Mabuting espiritu po ba ang taglay nila na nagbigay sa kanila o masamang espiritu? Kayo na po ang nakakaalam niyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti at napakadakila ng ating Ama. Pagbabahagi o pagbibigay. Ang Diyos po kailanman ay hindi nagkait sa kanyang mga anak. Amen? Ang Diyos po kahit kailan hindi naging masungit sa kanyang mga anak. Amen? Sapagkat ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay handang magbahagi. Handang maghandog sa bawat niyang anak. At dito po ngayon nasasalarawan at ating nababatid at napapatotohanan na ang Diyos ay mapagbahagi at ang Diyos ay mapagbigay. Bakit po? Katulad po ng ating ginunita sa nagdaang linggo, ang pagunita sa mahal na araw. Atin pong ginugunita, atin pong inaalala kung gaano ang Diyos ay mabuti, kung gaano ang Diyos ay mapagbigay. Bakit po? Sapagkat tulad po ng nakatala sa banal na aklat, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang patotoo at patunay na ang Diyos amang mahal ay di masungit kailanman sapagkat siya ang Diyos na mabuti at mapagbigay kailanpaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibinaba ang Panginoon, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. At pagkatapos niyang muling nabuhay, makalipas ang 40 araw, muli bumalik sa kaharian. Hindi pa rin po natugot ang pagbibigay ng Diyos. Hindi pa rin tumigil ang pagbabahagi niya sapagkat sa panahon po natin ngayon, ang ibinahagi naman niya at ibinigay ay ang Espiritu Santo na mula sa Ama at mula sa Kristo. At ito po'y ibinaba sa mundo upang patuloy na magbigay at magbahagi sa bawat tao. At ito po ngayon ang dahilan kung bakit may isang Apo Kontsing na kinalugdan na ginagamit na instrumento at kasangkapan upang ang tao'y bahaginan at bigyan ng mga aral at ang mga aral na ating napapakinggan, ito naman ang magsisilbing daan upang tayong mga nilalang ay maramdaman na ang Diyos ay buhay at tayo'y kanyang minamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binigyan ka ng kalaban ng sakit. Inuulit ko po, ang karamdaman, hindi ang Diyos ang nagbibigay. Ang karamdaman, ang kalaban ang nagbibigay. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng kagalingan. Ang kalaban binigyan ka ng kalituhan. Ang Diyos naman
ang nagbibigay ng kapayapaan. Ang kalaban, binigyan ka ng kalumbayan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos ay walang ibinahaging ibinigay na makapagdudulot ng kapahamakan sa mga anak niyang minamahal. Ang Diyos kailanman ay walang binahagit ibinigay na makapaglilito kanino man. Kaya kung kayo po'y nalulungkot, kayo po'y nalilito, kayo po'y natatakot, magsuri po tayo at manalangin po tayo. Hindi po bigay ng Diyos yan. Kaya't anong ating gawin? Manalangin at ito'y itakwil upang ating tanggapin ang bigay ng Diyos na butihin, galak at kasiyahan sa ating mga damdamin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagbibigay, pagbabahagi. Ilang beses ko na pong napatunayan, maraming ulit ko na pong napatunayan na ang Diyos sa tapat mong panambitan, kaya kanyang bahaginan at kaya kanyang bigyan. Araw po ng Sabado, Sabado de Gloria, ang aking pong inda, kasama po ng aming buong pamilya, ay nagkaroon po ng reunion. Buong maghapon po kaming masaya. Buong maghapon po kami nagkakatuwaan. At ang aking pong inda, isa sa naging dahilan ng aming kasiyahan sapagkat masaya po siya. Pag uwi po namin ng bahay, habang kami po'y nagkukwentuhan sa labas, ang aking pong inda hindi lumabas ng kwarto. Pinasok ko po. Pagkakita ko po sa kanya sa kwarto, sobrang init po ng buong katawan niya at parang sasabog ang ulo niya. Hiniling ko po sa Panginoon kung anong dapat gawin sa kanya. Hinaplos ko po siya sa patnubay ng banal na Espiritu. Gumaling po, ibinigay ng Diyos ang kagalingan. Inutusan niya po akong bumili sa kanto ng isang pinabili niya po na dapat niyang inumin, yung Gatorade po, dahil para daw pong nanlalata siya. Pagbalik ko po ng kwarto, wala ang aking inda. Nandoon po siya sa aming palikuran, sa aming CR, sapagkat nagdudumi po siya. Panahon, napakarami pong nagdudumi. Sa patnubay po ng banal na Espiritu, ginawa ko po na pinagsama-sama yung mga dahon na pinaiinom ng mahal na Apo Conching sa mga nagdudumi. Sa pagpapainom ko po sa kanya, nung mga nagdadaang nagaganap sa kanya yon, isang painom lang nawawala na. Subalit sa pagkakataon pong ito, ilang beses ko na po siyang pinainom, diretso pa rin po ang kanyang pagdudumi. Tinawagan ko po ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching para tanong po kung anong marapat. May pinagawa po ang mahal na Apo Conching sa kanya. Pagkatapos po namin gawin yon, nakatulog po siya ng matagal para daw pong naalis yung nakadagan sa kanyang tiyan at kami pong lahat ay natahimik sapagkat nakamtan niya po ang kanyang hinihiling na kaginhawahan. Subalit isang beses po, nakita namin siya na nagising. Pinakain ko po yung lugaw na natural, saka pinainom ko pa po yung hinatol ng mahal na Apo Conching. Habang siya po'y aking pinainom na nakatapos na sa pagkain, bigla pong ibinalik niya yung lahat ng ininom niya nung unang-una pa na hindi mo alam kung saan ang galing yon. Kung susukatin mo, parang isang kobre yata ang dami. Diretso pa rin po. May pinagawa na naman po ang mahal na Apo. Naginhawahan po siya sa naganap na yon. Subalit nung mga banda na pong mga 12:00 ng madaling araw, yung pong kanyang puwit ay para ng gripo na walang tigil po ang pagdumi. Ayaw po niya na magpatakbo sa ospital. Sabi ko po sa kanya, kaya mo ba? Oo, kaya ko, sabi niya po. Hanggang sa hindi namin namamalayan na parang tahimik na siya, ayaw na niya sumagot. Doon po namin napagdesisyonan na kailangan siyang saksakan na ng dextrose para hindi ma-dehydrate. Pagdating po sa ospital, napakabait ng Diyos. Sabi po ng doktorang tumingin sa kanya, ilang taon na po kayo? 80 po. Ano pong iniinom niyong gamot, maintenance? Wala po. Sabi po ng doktor, ha? Sa edad niyo pong 80, ganyan kayo kasigla? Wala kayong iniinom na gamot? Bakit po nangyayari yan? Ang sagot ko po, dahil po sa malakas na pananalig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito na po. Sabi po ng doktora, ano pong kinain nyo? Ano pong ininom nyo? Wala po, sabi ng inda ko.
alimaum lang po ito. Ang mga nag-aral po pala hindi naniniwala ang iba sa alimaum. Kaya nagtao para pong nabaliwala, parang hindi po kumibo itong nag-aral na ito. Hanggang sa ipinasok na po ang aking inda sa kwarto, alam nyo po, kinuhanan po siya ng dugo. Dahil daw po sa edad na gano'n na 80, tiyak daw po yung pagdudumi niya, may pinagmumulang sakit na hindi lang daw po yun basta-basta dahil 80 na po siya. At the same time, wala naman daw po siyang iniinom na maintenance. Alam nyo po, kinuhanan po ng doktor, ng nurses yung kanyang, kumuha po ng dugo. Sabi ko po, nananalig ako sa Ama na walang makikitang sakit sa aking inda. Sapagkat alam ko na sa pagbabata namin sa dakong ito, ang Diyos ay nagbibigay ng patotoo na hindi sa gamot ang kagalingan ng tao, kundi sa pananampalataya mo, kikilos siyang totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kinaumagahan po, bigla po dumating ang doktora. Nagulat po kami, ang sabi niya, Nanay, nakakapagtaka ka naman, 80 anyos ka, wala kang gamot, chinek namin ang dugo mo, wala kang diabetes, wala kang kolesterol, normal ang bato mo, normal ang atay mo, normal ang lapay mo, lahat, wala kang sakit. Sinong nagbigay kagalingan? Ang Diyos na aming tinutunguhan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, hindi pa po nasyahan. Pinakuha po ang dumi. Dahil hindi alimaum yun. Tsak daw po may bakterya. Kinuha ang dumi, ibigay ang dumi. Pagkalabas ng resulta, 0 bakterya, 0 amoeba. Sinong nagbigay kagalingan? Ang Diyos na aming tinatawagan. Mga kapatid, mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Hindi siya nagkakait ng hiwaga. Hindi siya nagkakait ng himala. Hindi niya pinagkakait ang kanyang mabubuting gawa. Kaya nga may gawain siyang itinindig sa lupa upang ang sino mang magtiwala at maniwala, kamtin ang kanyang hiwaga. Lamang paanong makakamit at matatamasa ng kanyang mga anak sa lupa ang binibigay niyang mabuting gawa, mabuting salita at mga hiwaga. Ayaw namang sa kanya ay magtiwala. Tara po, upang sumaatin ang kanyang mabuting gawa, upang ating manamnam ang kanyang banal na salita, at upang kamtin natin ang kanyang himala at hiwaga, tayo muna'y magtiwala at sa kanya'y maniwala. At doon ipakikita niya tao sa lupa na siya'y Diyos na dakila na sa atin ay mayroong magagawa. Espiritong mula sa Kristo't Ama, ibinaba sa lupa, lumukob sa taong kinalugdan niya, Apo Conching pangalan niya. Kung magtitiwala ka taong anak niya, ang Diyos Ama may magagawa sa iyo sa tuwina. Maganda umaga po at maraming salamat.